Di ba kung matatandaan nyo, ano yung sinasabi ni Maharlika? Di ba si First Lady Lisa Marcos daw mga kababayan, yung may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno, si First Lady Lisa Marcos daw yung tunay na presidente, hindi naman daw si PBBM. Kumbaga pinapalabas ng mga DD-shit na ang may hawak daw ng gobyerno ngayon, si First Lady Lisa Marcos at eto daw pong si Romualdez. Pero kung titingnan nating mabuti, mismong yung sinasabi ni Maharlika, nung mga DDS vlogger at nung mga DDS supporter, mismong si Sara na yung nagtuldok. Alam nyo kung bakit? Pakinggan nyo yung ano ni Sara kanina. Kasi natanong siya dito kung bakit siya nag-resign bilang sekretarya ng DepEd. Bagamat malabo yung sagot niya mga kababayan, isa lang yung maliwanag dito. Meron siyang binanggit at natanong siya about dun sa sinasabi kung may kinalaman ba yung First Lady doon sa pagkakabitaw niya bilang sekretarya ng DepEd. Ito, pakinggan po natin mga kababayan, maganda to. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa, President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa... Hindi, tingin ko dito mga kababayan, kung ako yung presidente lang ha, eto yung akin. Kung ako yung presidente at siya yung vice-presidente ko at puro palpak na yung ginagawa niya sa DepEd at hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala yung pondo, ang gagawin ko mga kababayan, kakausapin ko siya eh. Papipiliin ko siya mga kababayan. Mamili ka sa dalawa, magre-resign ka o tatanggalin kita. Kasi puro palpak na mga kababayan eh, di umano. Kung puro palpak na yung ginagawa ng vice-presidente mo, anong gagawin mo bilang presidente? Kung ako mga kababayan, na opinion ko lang. Kung ako, papipiliin ko siya ng dalawa. Mag-resign siya o tatanggalin ko siya sa kanyang posisyon. Mga kababayan, dahil inirereklamo na siya at nabubuksan na yung ginagawa niya dun sa budget ng DepEd mga kababayan. Kaya ang tingin ko dito, di umano, hindi ko naman sinasabing yun talaga, pero di umano, ang tingin ko dito baka pinapili ito. Ano po kung magre-resign o tatanggalin kasi nga puro palpak na yung ginagawa sa DepEd. Mga kababayan, ano po kaya hindi niya maipaliwanag ng dire-diretso at tuloy-tuloy kung bakit nga ba siya nawala bilang sekretarya ng DepEd. Pagpatuloy pa natin. Yun lang sa akin mga kababayan ha. Hindi ko naman sinasabi na yun yung ginawa ni PBBM. Pero ang sinasabi niya dito may malalim daw kasi. Parang may malalim, mga kababayan, na usapan sa pagitan nila ni PBBM at ni BP Sara Duterte kung bakit daw siya nag-resign mga kababayan bilang sekretarya ng DepEd. Pero hindi niya matukoy ng direct to the point kung bakit siya nagbitaw bilang sekretarya ng DepEd. Diba ipagpatuloy pa natin? Bayan. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Oh! Mga DD-shit, wait lang, balik natin ng konti. Kasi ang tanong dito, nakat na kasi yung video mga kababayan eh. Ang tanong kasi dyan, may kinalaman ba si First Lady sa pagkakatanggal nyo bilang sekretarya ng DepEd? Ngayon mga kababayan, eto yung sagot niya. Pagpatuloy pa natin. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin. Atras pa natin ng konti. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady. Bakit ganun? Ba't cut yung video? Wait lang, hahanap tayo ng mas maayos. Meron ako dito. Huwag kayong mag-alala. May reserva tayo dito. Gusto ko kasi maipakita yung mismong tanong eh. Yan. Ito yon. Yung kwento na yun eh. We need a sit down. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano siya eh. Merong personal sa aming dalawa, President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Sorry, sa bayan. At mahaba siya na kwento and Pakinig yung tanong, may kinalaman po ba si First Lady sa mga nangyari mga kababayan? Ngayon, pagpatuloy pa natin. We will need a sit down. Boss, umalis ka na, bumalik ka. Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, oo.
Kasi wala naman din kinalaman sa First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Oh! Nasa si Maharlika, mga kababayan. Yun nyo. Tingnan nyo mabuti. Yung tanong nung media kay BP Inday Sara Duterte, may kinalaman ba si First Lady, mga kababayan, kung bakit nawala etong si BP Sara bilang sekretarya ng DepEd? Ano yung sagot ni BP Sara? Wala. No. Kasi wala namang pakialam, mga kababayan, si First Lady sa trabaho ni PBBM bilang presidente at sa trabaho ni Sara bilang sekretarya ng DepEd at vice presidente. Akala ko ba, mga kababayan, ayon daw kay Maharlika at sa source po niya na puting ahas at ayon doon sa mga didishit, si Romualdez at saka si First Lady Liza Marcos ang nagpapatakbo ng gobyerno at may kinalaman sa lahat ng ginagawa ni PBBM at sa lahat ng nangyayari sa ating gobyerno. Mismong nanggaling kay Sara, kay Inday Sara, na wala daw kinalaman ang First Lady daw at wala naman daw pong pakialam ang First Lady sa trabaho nila bilang sekretarya ng DepEd, Vice President at bilang presidente si PBBM. So kung wala palang pakialam dyan ang ating First Lady, di mga kababayan, taliwas dun sa sinasabi ni Maharlika, yung sinasabi ni BP Inday Sara Duterte. Sino ang sinungaling sa dalawa? Eto, tanong lang naman, mga kababayan. Sino ang sinungaling? Si Maharlika ba o si BP Sara? Eto, yung mga didishit dyan na nanonood sa atin ngayon. Tanong lang naman, sino ang susuportahan nyo? Si Maharlika o si BP Inday Sara Duterte? Kasi sabi ni BP Inday Sara Duterte, wala naman daw pakialam yung First Lady dun sa ginagawang trabaho ng Vice President at ng Presidente. Pero sinasabi ni Maharlika at ng mga vlogger ni Digong na si First Lady yung nagpapatakbo ng gobyerno at si Romualdez yung nagpapatakbo ng gobyerno. Ayan na yung mga didishit dyan, buhay pa ba? Humihinga pa ba? Eto, mismong si Sara, mismong si BP Sara, yung namamahiya kay Maharlika. Alam mo, Maharlika, koko sa'yo, di ko nasusuportahan tong mga to. Kasi yung kwento mo sa publiko, taliwas yung sinasabi ni BP Inday Sara Duterte. Kasi ang sabi dito, wala namang kinalaman yung First Lady tapos ipaggigilgilan nyo, ipagdidiinan ninyo na may kinalaman ang First Lady at siya nagpapatakbo ng ating gobyerno. Mismong yung sinusuportahan nyo na, yung nagsasabi na walang pakialam yung taong sinisiraan nyo doon sa ginagawang trabaho ng presidente at ng vice presidente. Ayan maliwanag pa sa sikat ng araw Kabuhol-buhol na siya na madaming rason. Siguro kaya natanggal to, mga kababayan, tingin ko lang kaya nagbitiw to bilang sekretarya ng DepEd. Hindi pala siya natanggal. Kaya nagbitiw to, mga kababayan. In my own opinion, baka pinapili ito. Ano po, mga kababayan, na ikaw ba ay magre-resign o tatanggalin kita kasi marami ng reklamo na ibinabato laban sa'yo? Yung confidential fund, the 125 million, di umano, hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala. Kahit ako, mga kababayan ng presidente, ganun ang gagawin ko. Kasi for delikadesa, mga kababayan, alam nga manatili ka bilang sekretarya ng DepEd. Wala na nga yung pondo. Mga kababayan, yung pera, yung confidential fund, sa loob lamang ng 11 days. Kahit sino, mga kababayan, talagang baka ganun yung gawin, papiliin yung nakaupo bilang sekretarya ng DepEd kung eto ba ay magre-resign or tatanggalin. Kaysa naman tanggalin ka, anong gagawin mo? Natural, magre-resign ka na lang. Bakit? Para hindi nakakahiya sa publiko na tinanggal ka ng administrasyon dahil sa mga kapalpakan mo, di umano. Dahil sa mga sabit, mga kababayan, ika nga. Kaya kung ako, lalo na doon sa mga didishit, bago kasi kayo manira ng taga-gobyerno, isipin nyo muna ng napakaraming beses. Tulad niyan, napapahiya si Maharlika, napapahiya yung mga didishit vlogger. Kasi tingnan nyo, mismong yung ipinagtatanggol ninyo, yun yung pasimpleng namamahiya at naglalaglag sa inyo. Kasi napakaliwanag ng sinabi dito, walang pakialam ang First Lady sa trabaho na ginagawa ng presidente at ng vice presidente. Sa madalit salita, in short, wala siyang kinalaman kung bakit nag-resign or nawala sa pwesto etong si BP Sara bilang sekretarya ng DepEd. Siguro for delikadesa, naiisip din ni BP Sara na uunahan niya na. Kaysa nga naman tanggalin siya, mga kababayan,
dahil yun ang panawagan ng sambayan ng Pilipino, nag-resign na lang siya. Kasi nga, hindi maipaliwanag kung saan dinala yung 125 million na confidential fund. Mga kababayan, ano po? Anyway, ngayon, di ba ang sinasabi nila, ang sinasabi ng mga DDShit, marami daw ang sumusuporta kay VP Sara Duterte. Ang tanong ko, kung marami sumusuporta kay VP Sara Duterte, tingnan nyo ha, basahin muna natin eto karugtong to ng video. Pero ito, parang article na rin to. Basahin natin itong post ng Pilipinas. Sabi po dito, bahagyang tinalakay ni Vice President Sara Duterte ang rason sa kanyang pagbibitaw bilang kalihim ng Department of Education DepEd, kung saan binanggit nito na personal at profesional ang mga pangunahing isyo. Ano siya merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which is stem from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siya sa trabaho at meron siyang sa bayan, sinabi nito. Ngayon, basahin natin ang komento ng taong bayan dyan kung talaga, mga kababayan, na sinusuportahan pa rin si Sara na mga kababayan nating Pilipino. Kasi ang komento dito, biruin nyo ha, eto yung sabi. Wait lang, lakihan ko para makita nyo. Baka kasi sabihin ng iba, gawa-gawa lang natin Ayan. Kung makikita nyo ang sabi dito, mabuti na yung nagbitiw ka bilang DepEd Secretary. Kahit isang beses wala kang nagawang maganda. Pinahirapan mo lang ang mga estudyante, dapat pati sa pagiging Vice Presidente magbitaw ka rin. Ikaw ang nagpabagsak sa bansa natin. Yan Basahin pa natin yung iba. Personal na interest, malabong para sa bayan. Yan yung sabi ba, kababayan? Ngayon sabi pa dito, antayan ng investigasyon or audit sa agency na iniwan niya. Itingnan niyo, sabi ng mga tao, galit na galit at taong bayan ngayon kay VP Sara Duterte kasi nga, iniwan yung DepEd na walang accomplishment. Hindi pa alam kung saan nadala yung 125 million na pondo ng DepEd or yung pera, confidential fund ng DepEd. Mga kababayan, tapos yung mga DDShit, supporter vlogger, akala mo napaka-perfect nung kanilang sinuportahan na tao. Mga kababayan, ano po ngayon sabi pa dito, mga walang nagawang mabuti sa bansa, mga Duterte na yan. Kaya dapat isa-isa na magsipag-alisan mga yan. Wala namang natutulong sa bansa. Yan yung sabi mga kababayan. Nako, walang interesado sa mga kwento mo dahil una pa lang, wala ka naman talagang nagawang maganda sa bansa. Puro ka lang forma pakitang tao. Yan yung sabi mga kababayan ng mga tao dito. Sabi pa dito, di yung pinapakita mo na wala ka talagang pake, lalo lang pinatunay na talagang wala kang silbi dito sa bansa. Nakakadismaya talaga na magkaroon ng Vice Presidente na may ganyang klase ng pag-uugali. Yan po mga kababayan, yung comment ng mga tao dito. Hindi po gawa-gawa yan. Komento po yan ng ating mga kababayan dito po sa post na ito. Na kung saan, ayan quote ni VP Sara yung nakalagay dyan. Ngayon, punta pa tayo dito pa sa isang topic. Ang sabi niya dito mga kababayan, eto hindi na ako magsuserve in another cabinet post sa Marcos administration. Kung ako yung presidente, palpa ka na nga dun sa ginampanan mong tungkulin bilang sekretarya ng DepEd. Sa tingin mo kukuhanin pa kita para magkaroon ng posisyon sa aking gabinete? Hindi na mga kababayan. Kung ako lang naman yung presidente, akala nyo ba interesado pa ang taong bayan na magkaroon ng posisyon, etong si VP Sara mga kababayan, sa gabinete ni PBBM? Hindi na. Kasi yung ipinakita niya na performance dun sa DepEd na kung saan iniwanan niya nang walang accomplishment yung DepEd mga kababayan, di umano, talagang isang bagay na talagang naging incompetensiya dun sa kanyang ginagampanang trabaho. Kaya kung tutusin mga kababayan, hindi siya pwedeng magkaroon pa ulit ng posisyon sa gabinete ni PBBM. At tingin ko naman mga kababayan, malabo na siyang bigyan ng posisyon ni PBBM sa kanyang gabinete. Dahil kung tutusin talaga mga kababayan, bukod dun sa sinabi niya na wala na talagang unit team at yung unit team ay ginamit lamang nung panahon ng eleksyon, talagang masasabi natin na kahit bigyan pa yan ng posisyon, hindi na niyan aayusin. Kasi nga para sa kanya, wala na yung salitang pakikipagtulungan at pagkakaisa. So paano niya pa magagampanan na paunla rin yung ibibigay sa kanya na posisyon
sa Marcos cabinet, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, malabo na magkaroon ng posisyon ito sa gabinete ni PBBM dahil yung DepEd pa nga lang na iniatas po sa kanya ay hindi niya nagampanan ng tama. Naging incompetent siya at iniwan niya ng walang accomplishment. Mga kababayan, ano po ngayon, kung makikita nyo, sabi dito, eto, post ni Kuya Benjamin Jr. Contreras. Ano po, ni Kuya Benji, sabi dito, very presumptuous, presumida si Inday. Anong akala niya sa pinaggagawa niya bilang DepEd Secretary? Ay itatalaga pa siya ni PBBM? Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, napakalabo na nabigyan ng ni PBBM ng posisyon ito sa kanyang gabinete. Kasi nga, naging incompetent na siya dun sa kanyang pagiging sekretarya ng DepEd. Ano po ngayon, mga kababayan, punta pa tayo dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan, mga kababayan, eto daw pong si BP Sara ay manunood pala ng SONA ni PBBM. Kasi kung makikita niya, di ba, nagbitaw siya ng salita na hindi daw siya, mga kababayan, manunood ng SONA ni PBBM. Pero ngayon, mukha atang nagbago yung isip ni BP Sara, mga kababayan, at tila di umano parang manunood na daw ng SONA ni PBBM or magmo-monitor, mga kababayan, sa SONA nitong si PBBM. So ngayon, panoorin po natin etong nakita nating balita. Ano po, i-play na po natin, mga kababayan. Dito ako sa Manila manonood ng SONA. Wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Magmumonitor pa rin si Vice President Sara Duterte sa isasagawang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Sa panayam kanina kay VP Sara kaalinsabay ng turnover ceremony sa DepEd, sinabi nito na manonood pa rin siya ng SONA at naririto siya sa Maynila sa July 22. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na hindi siya dadalo sa taunang ulat sa bayan ni PBBM at itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Nilinaw rin ito na hindi ito biro o isang bomb threat. Sadya lamang aniya na marami ang hindi nakaunawa sa kanyang naging pahayag ukol sa pagiging designated survivor niya. Samantala, sinabi rin ni VP Bakit ba nagdo-double blade data si BP Sara sa kanyang mga salita, mga kababayan? Kasi yung una niya atang salita, hindi siya manunood, mga kababayan, ng SONA ni PBBM at tinatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Tapos kalaunan, mga kababayan, niliwanag niya kasi pinagtatanggol siya nung kanyang mga vlogger na nagbibiro lamang daw etong si BP Sara. Pero ayon kay BP Sara, hindi naman daw siya nagbibiro doon sa sinabi niya na itinatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor, mga kababayan. Tapos sinabi niya pa na hindi naman daw po bomb threat yun. Ngayon, mga kababayan, diba, tanong nga natin kagabi, kung hindi bomb threat yan at hindi ka nagbibiro, ano yan? Assassination. Ngayon, mga kababayan, ang dahil doon sa nangyari kay Donald Trump, mas naghigpit po ang PNP na bantayan yung SONA ni PBBM at kasama po doon, mga kababayan, bantayan din yung mga tao na posibilidad na gumawa ng assassination laban po kay PBBM. At dahil dyan, mga kababayan, di umano, siguro, biglang nagbago ang isip ni BP Sara at manunood na lamang pala, mga kababayan, ng SONA ni PBBM sa Lunes. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sara na wala pa siyang plano para sa 2025 midterm elections. Aniya, nagkausap na rin si Kaya nga, sabi dito, Sara's accent from Alice Farm. Parehas na parehas nga sila, mga kababayan eh. Kulang na nga lang sabihin, Your Honor, hindi po ko manonood ng SONA ni President Marcos. Tapos sunod, Your Honor, manonood na lang po pala ako ng SONA ni President Marcos. Double blade, mga kababayan, yung sinasabi niya eh. Una, itinatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Pangalawa, mga kababayan, biglang nagbago yung isip at manunood ng SONA ni PBBM. Kasi nga, mga kababayan, kung tutusin, kung titingnan po nating mabuti, kahit wala si BP Sara dun sa SONA ni PBBM, hindi naman po siya kawalan. Bakit? Kasi ang sinusuportahan po, mga kababayan, ng sambayan ng Pilipino ay yung presidente at kanya mga nagawa at kanya mga gagawin pa. At pangalawa, mga kababayan, kaya siguro nagbago yung isip ni BP Sara at mas pinili niyang manood ng SONA ni PBBM ay dahil alam niya yung salitang obligasyon. Baka siguro nung una kaya niya sinabi
na hindi siya makaka-attend at manonood ng SONA ni PBBM at itinatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor kasi nga hindi niya pa alam na obligasyon ng Vice Presidente ang manood at pumunta sa SONA ng Presidente. Mga kababayan, baka kalaunan niya lang nakita na obligasyon pala yon ng Vice Presidente kaya biglang nagbago yung isip ng ating Vice President. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinakiusapan umano siya nito na tulungan sa pangangampanya ang mga kandidato sa ilalim ng PDP laban. Sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte, former President Duterte, by chance nakita kami ni former President Duterte. Inimbita din niya ako na mangampanya, tumulong, sumuporta. Sabi dito baka naman manonood sa TV. Ewan natin, pero ang sabi niya dito, nasa Manila naman daw siya kaya manonood na lang siya ng SONA. Ang sabi naman dito sa balita, VP Duterte manonood ng SONA. So tingnan natin kung manonood ba siya or hindi. Pero ako sa dami ng salita ni VP Sara, mga kababayan, nasa sa kanya kung manonood siya at nasa sa kanya din kung hindi siya manonood. Kasi kita niyo naman, dalawang salita niya ang sumablay na. Hindi manonood tapos biglang manonood. Kaya nasa sa kanya na lang kung ano yung gusto niyang gawin sa darating na SONA ni PBBM. Ang sa atin mga kababayan, kung pumunta siya or hindi, excuse me, hindi naman siya kawalan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. Maging si PBBM umano, pinakiusapan siya noon na tulungan ang magiging senatorial candidates ng administrasyon. I think I can speak about this already. I think i-confirm din yan ni President Marcos. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, sabi ko hindi muna ako sasali sa midterm elections. Dagdag pa ni VP Sara, pagkatapos ng SONA ay mayroon siyang nakatakdang pakikipagpulong kay Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang masinsinang pag-uusap. Naku po! Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa maliwanag naman dyan mga kababayan na manonood daw, yung ating Vice Presidente ng SONA ni PBBM, baka siguro na-realize niya na obligasyon yan ng Vice Presidente. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, kung manood po siya or hindi ng SONA ni PBBM, hindi naman po siya kawalan. Mga kababayan, bakit? Kasi hindi naman yung speech niya yung pakikinggan ng sambayan ng Pilipino, kung hindi yung speech at sasabihin ng ating presidente. At kung hindi yung gagawin pa at mga nagawa na ni PBBM, mga kababayan, at ng kanyang administrasyon. Ano po, kaya kung pumunta siya or hindi, walang pake ang taong bayan, hindi siya kawalan.